Okay po, topic natin ngayon, manas sa paa. Okay? Marami nagkakaroon ng manas sa paa, lalo na pa nagkakaedad. Usually, meron kayong manas pero hindi nyo namamalayan eh. Oo, dahan-dahan siya dumarating. Tignan nyo yung paa nyo. Pag tinignan nyo yung paa nyo, parang mas malaki siya. Parang sa hapon, mas mabigat yung paa mo. Hindi na magkasya yung paa mo sa sapatos. At ang ginagawa nga, makita mo yung balat nung binti mo, parang mas makinis siya, medyo maga. Tapos yung binti, pag hinawakan mo yung muscle ng binti mo, mas punong-puno siya, matigas siya pag hapon. Sabihin, may tubig yon. Tapos doon sa may buto, sa may shin natin, dyan sa may paa, pindutin mo matagal, mga 3 seconds. Tapos pag nakita mo na nakalubog yung parte, may manas po yun o may maga ang paa. Tingnan mo rin yung paa at binti kung pantay yung laki ng kanan at kaliwa. So, itong manas ba, seryoso ba hindi, delikado ba hindi, depende. Okay? Karamihan naman dapat ng manas, siguro mga 60-70%, hindi naman delikado. Pero merong manas na seryoso. Okay? Tingnan natin yung mga dahilan. Ito, 8 common na dahilan bakit nagmamanas. Isa dito, baka yan ang dahilan sa inyo. Number 1, sa mga buntis. Mga buntis, common nagmamanas. Pero may isang klase, pag konting manas lang, okay lang. Pero yung manas na may kasamang high blood, okay? Tapos yung ihi may protina. Tawag dito, pre-eclampsia. Delikado yon. High blood, may manas, tapos may protina sa ihi, delikado, papacheck sa OB. Number 2, yung mga may sprain na pilay, o pwede naman mamaga-maga konti, pero gumagaling din yon. Number 3, meron din manas na tinatawag na dependent edema. Ito yung manas na hindi naman delikado. Ibig sabihin, pag sa hapon, o gagabi na, mas malaki yung paa. Paano? Nakaupo ka buong araw. O nakatayo ka buong araw, mga sales lady, security guard, mas maga ang paa sa hapon. Tapos pag nakahiga ka, pagising sa umaga, mas konti ang manas. Meron din naman ganon. So, pag dependent edema, hindi naman po dapat delikado. Wag lang masyadong magang-maga yung paa. Number 4, meron din dahil sa varicose veins. Okay? Yung dependent edema, parang varicose veins yun eh. Pag tumatanda kasi tayo, yung mga varicose veins natin lumalaki. At yung mga ugat natin, actually mga veins natin, hindi na nababalik yung dugo pabalik sa puso. So, naiiwan sa paa. Hindi natin nakikita na sa loob ng binti naiiwan. Through old age, laging nakatayo, laging nakaupo. Yan, oo. Pag masyado kasing maraming varicose veins, hindi rin maganda. Pwede magbuo yung dugo eh. So, kung may varicose veins kayo, gagawin, dapat may compression stockings kayo. Yung medyas na masikip, nakita ko na dati. Tawag dyan, compression stockings. Inumpisahan natin, medyo mild ang sikip, pasikip ng pasikip. Sa gabi, tinataas yung paa, at least 1 feet higher. Bawas asin sa kinakain, dagdag potassium sa diet, at tingnan lang kung magkakasugat. Yun na binabantayan natin sa varicose veins. Ang problema sa varicose veins, pwede yan tumuloy sa mas malalang blood clot. Okay? Ito yung number 5 na deep venous thrombosis. Yun ang delikado. Kung varicose veins lang sa labas ng paa, sa labas ng binti, hindi ganun kadelikado. Pero yung sa loob mismo, yung deep veins na malalaki, pag doon nagbuo ang dugo, deep venous thrombosis, delikado po yun. Yun na nakamamatay. So, pwedeng dahil maga yung paa, nag-ipon yung dugo, nag-blood clot, tapos pag natanggal yung blood clot sa deep veins sa paa, aakyat yan. Aakyat yan. Pag nagbara sa baga, pulmonary embolism, may namamatay doon. Okay? Usually, pag nakita to, malaki isang paa, masakit. Mas malaki isang binti, tapos masakit pag pinipisil. Emergency to, dinadala sa ospital, ina-admit, may blood thinner, may aspirin, may heparin, at iba pang binibigay. Okay? Meron din nagkakaroon ng diabetic foot.
Okay, yung mga may diabetes. Yung mga may diabetes, nasisira yung nerves, diabetic neuropathy, mas manhid yung paa, nasusugat yung paa nila, hindi nila alam, may sugat na, may infection na, namamaga na, minsan napuputol yung paa. So, pwede nagmanas kasi ng infection sa diabetic foot. Number 7, ito yung mga sari-saring mas seryosong sakit ng organo, internal organs. At sa number 7, dinikit-dikit ko na eh. Pwedeng heart failure, mahina ang puso, kaya nagmamanas sa paa. Pwedeng liver failure, atay, nasisira, manas sa tiyan, manas sa paa. Pwede ring kidney failure. Pag kidney failure, hindi makalabas yung ihi, kaya rin nagmamanas. So, itong tatlo, serious to. Heart failure, punta tayo sa cardiologist. Linya ko rin to, cardiology. Pakita tayo sa mga cardiologist. Siya mag-aayos ng gamot. Bibigyan kayo ng pampaihi at iba pang gamot. Pag liver failure, punta tayo sa gastroenterologist. Specialista sa tiyan, pati sa liver. Pag kidney failure, mataas ang creatinine ninyo, hindi lang maga sa tiyan, sa paa, pati sa mukha. Pag kidneys, pati mukha namamaga. Punta tayo sa nephrologist, specialista sa kidneys. Number 8, last cause, ito yung huling dahilan, yung mga side effect ng gamot. Okay, actually, hindi naman ganun kadelikado itong mga side effect ng gamot. Yung iba sa estrogen replacement, amlodipine, marami nagmamanas, hindi naman delikado. Amlodipine, favorite na gamot ko sa high blood. 3% ng taong naka-amlodipine, lalo na kung mataas ang dosis ng amlodipine, mga 10 mg a day, nagmamanas, binabawasan na yung dosis ng gamot o pinapalitan. Naka-steroids, pwede magmanas din. Pero huwag nyo agad titigil itong mga gamot nyo. Itong mga amlodipine, steroids, pag nireseta ng doktor, balik muna tayo sa doktor. Siya magbabawas ng dahan-dahan. Ano ang mabilis na lunas sa manas? Okay? Itong mga lunas na ibibigay ko, ito po, sinulat po natin. Itong mga lunas ko, para lang to sa less serious causes ng manas. Yung mga dependent edema, yung may varicose veins, yung lagi nakatayo, yung sa buntis, pwede to, di ba? Pero pagdating sa more serious, yung mga heart failure, liver failure, kidney failure, makakatulong din naman to. Pero usually, pag heart, liver, kidney failure, dapat yung doktor na mag-aayos. Pero itong mga tips ko, pwede pa rin. Pero iba na yun eh, yung may internal organ na problema, kailangan ayusin ng specialista. Dagdag tulong lang to. Number 1, para doon sa ordinaryong manas, yung mga sa hapon lang nagmamanas, yung mga sales lady, security guard, tuloy lang ang pag-inom ng maraming tubig. Okay, magtataka kayo, pwede pa kayo 6 glasses to 8 glasses of fluid or water in a day. So magtataka kayo, manas na ako, bakit pa iinom ng tubig? Pag normal naman kasi ang puso nyo, wala namang kaso sa pag-inom ng tubig. Minsan kasi, pag dehydrated, pag kulang ka sa inom ng tubig, let's say, hindi ka uminom ng tubig, madilaw ang ihi mo. Ang gagawin ng katawan natin, parang iipunin niya yung tubig sa katawan. Kaya nga madilaw yung ihi. Hindi niya papalabasin ang tubig sa katawan. So, iipunin niya. Pag inipon niya, baka doon ka pa nga mas magmanas. Tsaka pag kulang ang tubig na naiinom mo, so baga sa parang lumalapot ang dugo, quote-unquote, parang nagiging mas maraming sodium, parang mas matapang, mas maalat, maraming sodium ang dugo, kaya mas nagmamanas. Okay? So, actually, kung wala ka namang heart, liver, kidney failure, pwede mo ng tubig, 6 to 8 glasses, meron pa tayo ibang tips. Pero kung may heart failure ka, o mahina ang puso, ay ibang usapan yon. Usually, binabawasan yung pag-inom ng tubig. Pero cardiologist nyo na po ang magsasabi noon. Number 2, yung compression stockings na sinasabi ko. Maganda yung compression stockings. Masikip na medyas. O kung bibili kayo, baka online, mas madali bumili. Bilhin nyo yung 15 to 18 millimeters, yung sikip. Ganun muna, start sa 15 to 18, mild yun eh. Ako dati nag-start ako. Tapos pag sanay ka na sa 15 to 18 na sikip dito sa binti, para yung mga veins natin, imbis na nakabuka yung mga varicose, medyo maipit konti para umakyat yung dugo. Tinataas natin yung sikip.
From 15 to 18, pwede maging 20 to 25, 25 to 30, masikip na yon. Pinakamasikip hanggang mga 30 to 35, pinakamasikip yun. Pero unti-unti. Pero sinusuot ng compression stockings, umaga, hapon lang, minsan buong araw masakit eh, hindi kaya. So baka hapon lang, half day lang, sa gabi tinatanggal. Okay? Number 3, kailangan itaas ang paa. Ito ang secret para maalis ang manas within 30 minutes. Ginagawa ko yan. Pag matagal ako nakaupo, delikado yung manas sa airplane, lagi nakaupo, may meeting na matagal. Kung may oras ka sa tanghali, sa umaga, sa hapon, higa ka sa kama, itaas mo yung paa mo. Oo, medyo kung nakataas wag naman todo ganun taas. Mahirap rin yan, masakit sa likod. Kahit gaya lang ang taas. Mga 45, 60. Taas mo lang 30 minutes. O, kinig ka lang ng music. Tapos, pinakamaganda, pa nakataas ang paa mo ng 30 minutes, lalambot yan. Uno na, tigas-tigas ng binti mo. Diba? Pero after 30 minutes, lalambot niya. Paano yung dugo? Bumaba na eh. Dapat yung paa mo mas mataas sa puso, nakahiga ka. Tapos kung may chance, kung may magmamassage, mas maganda mula sa paa, sa binti, ipiga mo. Ipiga mo, parang ka nagpipiga ng Colgate, gano'n. Piga mo lang siya, ipiga mo yan, yung binti mo. Mula dito, ipiga mo para yung dugo umakyat. Umakyat yung dugo mula sa binti, mula papunta sa hita, babalik yun sa puso. Makita nyo, after 30 minutes, maiihi kayo ng marami. So, nakabawas ng tubig sa katawan. Elevate feet, ganyan. Sa gabi, hindi mo pwede matulog nakataas yung pa. Sa gabi, pwede naka-elevate mga ano lang, 1 feet, mga ganyan, 1 feet. 6 inches to 12 inches. Itaas mo na, lagyan mo na unan lang. 1, 2 unan yung paa nakataas. Tapos nakahiga. Okay lang to kung wala kayong GERD. Kailangan kung may GERD kayo, yun ang problema. Mag-GERD naman kayo. So, yan ang problema. Kontra ang gamutan sa GERD. GERD, gusto mo mataas ang katawan mo. Pero sa varicose veins manas, gusto mo lang paa mataas. So, paano katulad ko? May GERD tayo, may varicose. So, ano pipiliin? Ganito na lang. Pag umaatake yung GERD ko, taas na tayo. Taas ang ulo, mga 1 feet, 2 unan, 3 unan. Pero pag wala naman akong GERD, mas manas, mas tinataas ko yung paa sa gabi. Okay? Number 4, galaw-galaw-galaw. Mas gumagalaw ang paa. Katulad nga, nakita ko po, galaw-galaw lang ang paa. Yan, pinastamp ko yung feet ko. Galaw-galaw, kasi pag ginagalaw mo, umaakit din. Gumagalaw yung mga veins, nagko-contract yung muscle mo sa paa, mas umaakit ang dugo. Number 5, may tulong konti ang magnesium-rich foods. Pagkain may magnesium, mga mani, spinach, broccoli, avocado, yan, meron din. So, mga magnesium-rich foods, pwede yan. Magnesium supplement, may nagre-recommend, may ilang medical studies, 200 mg, 400 mg a day. Hindi to proven, pero walang masama kung gusto uminom konti. Okay? Pero hindi pa siya proven. Tanong nyo sa doktor ninyo kung po pwede. Number 6, more magnesium. Number 6, bawas sa sodium. Obviously, bawas sa alat. Diba? Alat kasi nagre-retain ng tubig sa katawan. So, lahat ng maalat, patis, toyo, bagoong, tuyo, noodle, canned goods, sarsa ng adobo, lahat ng maalat masyado, bawasan. Ketchup, marami. Actually, ketchup, maraming asukal, marami ding asin. Okay? So, low salt. Number 7, taas ang potassium foods. Yan ang secret. Pag dinamihan mo ang potassium-rich foods, patatas, hindi french fries, baked potato, patatas mechado, saging, patatas, beans, monggo, isda, manok, sari-saring prutas at gulay, mga apple, iba pa, orange, lahat yan, may potassium yan. So, pag mataas ang potassium na kinakain mo, yung sodium mo, bababa. Yan ang sikreto. More potassium, bababa ang sodium, bababa ang blood pressure, bababa ang manas. Ulitin ko more potassium, less sodium, more magnesium. Yan ang maganda. At magpapapayat. Kasi pag overweight, mabigat. So, naipit din yung tiyan, naipit yung paa, more nagmamanas.
Pero syempre, kung meron kayong ibang problema like heart, liver, or kidney, papacheck tayo sa inyong doktor. Sana po nakatulong tong video sa paggamot at lunas sa manas. God bless po.